kahit may impeachment, tuloy tayo sa iba nating tungkulin. Ang ating serbisyo publiko ay hindi napuputol, hindi tumitigil kahit sa gitna ng pinakamabigat na tungkulin. While we scrutinize those in power, we do not lose sight of the hardships faced by the powerless. Having said that, we proceed today fully aware of our dual duty to hold public officials accountable and to serve the people who entrusted us with this mandate. Maaaring maging kwestiyon ng betrayal of public trust ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment hearing ng Kamara. Itong iginiit ni House Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro sa pagsisimula ng hearing proper ngayong araw. Bago aprobahan ng ground rules, binigyang diin ni Luistro sa kanyang opening statement na ang impeachment ay hindi lamang usaping legal o pampolitika, kundi sukatan ng paghusga, konsensya at tapang. Nilinaw nito na ang layunin ng impeachment hearings ay upang tukuyin kung may probable cause upang iakyat ang proseso sa Senado kung saan mangyayari ang paglilitis. Pero ang hindi anya pagsipot ni Duterte sa pagdinig ay maaaring magdulot ng seryosong implikasyon tulad ng mga nagdaang impeachment proceedings sa kasaysayan. Punto pa ni House Senior Deputy Minority Leader Leila de Lima, hindi na iginalang ng Vice Presidente ang proceedings dahil idinaan pa sa statement sa media ang hindi pagdalo sa halip na magpadala ng formal manifestation. Samantala, idinagdag ni Bicol Saraw Party List Representative Terry Redon na hindi totoong nakatutok lamang ang House of Representatives sa politika at pagpapanagot dahil tumindig din sila sa economic issues. Una sa lahat, hindi lang naman blood issues yung mahalaga eh. Katulad ng sinabi ng ilang mga senador nung nagkaampo impeachment, hindi lang naman yung pagkain kalusugan at ang mahalaga sa taong bayan. Mahalaga rin po yung pananagutan, mahalaga rin po yung katanungan. Nakakain ba yun? Hindi. Pero mahalaga sa tao. Di ba? At hindi rin mo totoo. Katulad ng binagit po ng ating pong chair kanina na walang focus doon sa crisis ang Kongreso. Yung pong passage po ng excise taxes removal, suspension, nagawa po ito ng Kongreso within the span of 2 weeks. Ang susunod na pagdinig ay tinakda sa April 14 kung saan inaasahan na ang presentation ng ebidensya sa panig ng complainants lalo't na isampina na ang mga mahalagang dokumento at naipatawag na ang mga personalidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.